Yan ang mga taong hindi pupunta. Pero tayo, nalinis na tayo eh. Nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon, kaya na nababago ang buhay eh. Pero yung mga taong yan, naglalasing, ito pati naglalasing, no? Nangangalunya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagnanakaw. Yan yung mga unrepented heart na ginagawa nila. Hindi sila nagre-repent, talagang hindi nila kilala ang Panginoon. Yung iba, akala kilala ng Panginoon pero sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat sila. Time will come, mapupunta sila doon sa Hades na walang katapusan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya talagang tawag ng pupuksain ng Lord ang lahat ng mga ungodly. Ngayon po, malawak pa yung grace ng Lord eh. Kumbaga, bakit yung ibang tao, kahit ang sama na, hindi pa rin pinaparusahan ng Lord eh. Hindi pa rin kinukuha yung buhay eh. Ang haba kasi ng pasensya ng Panginoon. Alala ko 2 Peter 3:9, not wanting anyone to perish, but will come to repentance, di ba? Talagang yung ano ng Panginoon. So, ano ba po? Sino po yung mapupunta sa impyerno? Babasa po ulit. Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. 21. Verse 8. Yes po. Sabi dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga mapangahas, mapangsasa sa kasaklam-suklam na kahalayan ng mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubuhit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Amen. Yan ang pangalawang kamatayan. Kaya po, tawag ito, napakahirap ang mga taong mapupunta doon. Talagang, tawag ito, mahirap tayo, napaso na tayo ng kandila. Napaso na tayo ng anything na anumang nangyari sa atin, di ba? Napaso na tayo, pero paano pa kaya sa impyerno na sobrang hirap na dinadanas sa mga tao na doon? And then sa Bible, in Luke 16, verse 19 to 20, di ba? May isang mayaman, si Lazaro, di ba? Alam niyo yung kwentong yun. Itong mayaman na to, sabay silang namatay, nung mahirap na si Lazaro. Pero, si Lazaro napunta sa Abraham, si yung mayaman, napunta naman sa Hades, sa impyerno. So, sabi ng mayaman, daw mo naman yung, di ba, yung taking dila, di ba, yung daliri mo, para man lang malamigan, pero hindi pinakinggan. What is my point? Yung hell, walang panalangin na pakikinggan doon. Sabi ng mayaman, padala mo yan si Lazaro, mabuhay siya ulit. Para sabihin sa 5 kapatid ko na may gantong pagdarusa. Ang sabi naman ni Abraham, di ba, andyan ang word of God, andyan yung mga sinulat ng mga prophets, mga sinulat ni Moses. Pag di nila papakinggan yun, wala. What is my point? Kailangan talaga ng salita ng Lord. Na kailangan marinig ng tao ang salita ng Lord. So, tanggapin man nila, hindi, wala ka ng pananagutan. Nakukuha niyo po yun? Yung mga nasa impyerno, anumang panalangin nila, wala nang kasagutan. So, ang lagi nilang panalangin, katulad ng mayaman na yun, sana, di ba, meron pa akong kapatid, meron pa akong ganito. Ganun po yung example ng Bible eh. Hindi mo alam, di ba, hindi natin alam, yung iba pala nasa impyerno, nananalangin sila, yung mga kamag-anak nila na nabubuhay pa sa lupa, na warningan. Sana, di ba? Pero, pag hindi nila pinakinggan ang salita ng Panginoon, talagang napupunta sila sa apoy ng impyerno. Pero ito po ang challenge. Ilan sa miyembro ng pamilya mo hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ilaban niyo po yan. Ilaban po natin yan. Bakit? Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay dapat nating ideklara para sa kanilang buhay. Amen po ba? Ang Panginoong Yesus, lagi natin silang i-play na ang Panginoong Yesus ang dumaloy sa buhay nila at maligtas sila.
Huwag po kayong papayag na hindi makasama sa kaharian ng Diyos ang isa sa miyembro ng pamilya nyo. Diba? Kahit na mag-anak nyo, ipag-pray nyo po. Sapagkat ang impyerno ay walang katapusan. Ang sabi ng Bible, sabi nga ni Abraham doon sa mayaman, ang mga nandito ay hindi na pwedeng pumunta dyan. Ang mga nandyan ay hindi na pwedeng pumunta dito. Nakuha nyo po. Ibig sabihin, ang lugar na yon ay forever na, wala nang katapusan. Kahit anong gawin ng tao, wala nang katapusan ng impyerno. Andun na siya. Isipin mo, pagkatapos ng mundong ito, eternal na eh. Papasok ka sa langit. Papayag ka ba na isang kapatid mo nandun sa impyerno, lumalangoy? Papayag ka ba na yung pinsan mo nandun sa impyerno, lumalangoy? Papayag ka ba yung best friend mo na hindi mo man lang sinira ng salita ng Lord, hindi mo man lang in-invite para makarinig ng salita ng Lord at napunta dun sa impyerno? Diba? Mahirap po. I believe, pagdating ng langit, hindi na natin sila maaalala. Kasi buburahin na ng Diyos yan. Yung mga kamag-anak mo o isa sa pamilya natin na napunta sa impyerno. Mahirap po yun. Kaya po dito pa lang po, let's always share the word of God. Hindi lang ako. Lagi natin i-declare, Lord, hindi lang ako. Hindi lang ako. Maging buong pamilya ko ay maliligtas. Diba? Diyan po ba kayo? Ayan. Kaya po, what is my point po? Pwede nyo, una, lagi natin ipanalangin. Pangalawa, share ang word of God. Alam nyo po, mahal na mahal ng Diyos ang Ninibe. So, inutusan ng Diyos si Jonah para sabihin sa Ninibe, nawawarningan sila na gugunawin ang Ninibe. So, ano nangyari? Isang preach lang ni Jonah. Una si Jonah, tumakbo pa eh. Pero alauna, sumunod din siya sa Panginoon. Pero, can you imagine, isang preach lang ni Jonah, linog na pala ang buong Ninibe. Nandiyan pa po ba kayo? Isang preach lang ni Jonah, linog na ang Ninibe for harvest. What is my point? Isang testimony mo lang pala ang kailangan para ma-born again ang isang tao. Isang solid word of God na lang ang kailangan para masira ng tao at magbalik loob sa Diyos. Hindi mo alam, hinog na pala sa panalangin. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya, hindi mo alam, habang napipreach ka ng Word of God, may mga tao na inspired at nagbabalik loob sa Panginoon. Hindi mo alam na, the more na napipray ka, dumating yung time, isang preach mo na lang pala, isang invite mo na lang pala, dadalhin ko sa church, dadalhin sa Bible study, para ang taong yun makakilala ng salita ng Diyos. At makakilala ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Alala ko po, meron pong isang lasenggo po siya eh. Sabi niya, pare, saan pupunta? Sabi nung tara, sama ka sa akin. Saan pupunta yan? Dito lang tayo. Inuman ba yan? Oo, inuman yan. Tara, sama ka. Nagulat siya. O pare, nakainom po siya. Bakit? Bakit simbahan to? Sige, makinig ka muna. Makinig ka muna. Aba po siya nakikinig. Ito pong, lasing na po siya. Bigla pong umiyak. Tutulong luha. Habang napipreach yung pastor, hindi niya alam, binoborn again na siya ng Panginoon. At pagkatapos ng sinuko niya ang buhay niya. Can you imagine? Isang makasalanan, isang preach na lang pala ng Word of God, makakakilala na sa Panginoon. At meron pong isang drug addict, umattend po ng Bible study. And after Bible study, sabi nung nag-lead sa kanila, attend ka doon sa service. Kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang, pero attend ka. Ito naman pong taong ito, hindi niya alam, bigla siya umaten. Gulat na lang siya, nandun siya. Habang nagpipreach yung pastor, wow, bigla na po siyang hindi niya maintindihan. At ang sabi ng pastor, kung isusuko mo ang buhay mo, babaguhin ka ng Panginoon. Come, pa-altar call po. Come to this altar. Hindi po niya, gulat na lang po siya, nandun po siya. Sa unahan nakaluhod at umiiyak, sinusuko ang sa kanyang nakatagong sigarilyo. Sinuko niya yung buhay din niya sa Panginoon. Sinuko niya yung pagiging drug addict niya. What is my point? Isang invite mo na lang pala at isang solid word of God, mabuborn na gina yung tao. Pagkatiinog na. Nandiyan pa po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, napaka-importante. Diba? Mag-invite, share ang Word of God. Hindi mo alam, isang teach na lang ng salita ng Lord pala.
doon na niya may encounter ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Isang page lang ni Peter in the book of Acts, 3,000 agad ang na-encounter nila ang Panginoong Yesus. Nakakuha niya po, isang preach lang. Hindi mo alam, hinog na pala. In the day of Pentecost, hinog na yung mga tao. So isang preach lang ni Peter, 5,000 nakakilala. Isang preach ulit ni Peter, 3,000 nakakilala. Sumunod, 5,000. Nandiyan pa po ba kayo? That is my point, di ba? Kaya po, sabi ng Lord, preach the word of God. Go and make disciple. Yan. Hindi lang isang preach eh. Meron pang disciple mo pa yan, iingatan mo pa yan, at aalagaan mo pa yan. Sabi ng Lord kay Peter, Peter, do you love me? Feed my sheep. Take care of my sheep. Feed my lambs. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, importante po, ang isang kaluluwa sa harapan ng Lord pag nagbalik loob. In Luke 15 verse 10, sabi doon, isang kaluluwa nagbalik loob sa Panginoon, di ba, libo-libong anghel. There will be more rejoicing in heaven sa isang tao nagbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Isipin niyo po, makapagdala ka ng isa, wow, dalawa, tatlo, di ba? Nag-rejoice sa langit. Hindi pa po ba kayo? Sapagkat ang langit po, di ba, isipin mo, lahat ang napunta sa impyerno, mga taong napunta sa impyerno after nung kamatayan ni Jesus sa kusang Kalbaryo, lahat ang napunta ngayon, mula ngayon sa impyerno, lahat yun nabaliwala yung kamatayan ni Jesus Christ sa kusang Kalbaryo sa buhay nila. Bakit? Kasi namatay na si Jesus Christ para sa atin. Malinis tayo ng kanyang dugo at pagkatapos ng buhay natin, madala tayo sa langit. Yun yung place na, yun talaga yung pinaka-place natin eh. Sabi ng Bible, your citizenship is in heaven. Hindi pa po ba kayo? Kaya po importante sa lahat po narito, diba? Mag-pray natin, Lord, hindi lang ako, maging ang pamilya. Lord, meron bang target ko yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko. Gusto kong nasyaran siya ng Word of God. Please help me. Diba? Hindi mo alam, ipag-post mo lang sa Facebook, malaking impact na pala sa ibang tao na makakaalala na sila magbalik loob sa Panginoon. No one else, diba? Kaya po, preach the gospel, diba? Post God's words, social media, diba? Invite people, diba? Kung may pagkakataon tayo, diba? Sabi ng Panginoon, sa malantalay nyo, diba? Kaya po, ang tanong, sa loob ng isang taon, ilang nadala mo? Wala. Sa loob ng 2 taon, ilang nadala mo sa Panginoon? Wala pa rin. Sa loob ng 5 taon, meron ka bang nadala sa harapan ng Panginoon? Tayo lang po tayo lang po sa sarili natin makakasagot. Diba? Ilang taong nasiran mo ng salita ng Lord? Ilang taong nag-accept at ilang taong hindi? Diba? Kaya po, napaka-importante